Marami ang nagtatanong di umano kung magkano kaya ang hati o porsyento ni Mayor Rochelle Alvarez Imerez, mula kay Governor Antonio Co sa proyektong Ghost Project na rehab at regrabelling ng mga maanomalya sa bayan nito. Nagtataka ang mga residente kung bakit sa dami ng mga proyekto hindi man lang nagawang OSSAin ito, at dagdag pa ng mga residente madali naman sana itanong ng Mayor dahil isang board member ang kamag-anak nito na si Rudy Alvarez Jr. Dito sa bayan ng Palanas, Masbate, marami dito ang mga barangay na pinondohan ng rehab at regraveling na proyekto ng Kapitolyo sa pamumuno ni Governor Antonio Co, kaya dahil dito nagkabaon-baon sa utang ang prebensya sa bangko dahil sa proyektong hindi naman seneryosong ipatrabaho ng gobernador. At ang iba dito ay ghost project, ang iba naman ipinatrabaho lamang noong ito ay kinakasuhan na sa ombudsman, pero noong ito ay personal na pinuntahan ng mga BMP correspondents noong 2019 at noong 2020 ang mga pinondohan ng regraveling ay napag-alaman ng buong team na hindi ito ipinatrabaho ni Governor Co at lumalabas na binayaran lamang di umano ang mga naturang contractor para mai-release ang naturang budget para dito. Ang iba naman na may pondo na regraveling ay may pondo rin pala itong concreting mula sa DPWH o Department of Public Works and Highway, kaya lumalabas na sinasadya ni Gobernador Antonio Co na hanapin at alamin ang mga may pondo ng DPWH o Department of Public Works and Highway, para ito naman ay pondohan ng rehab at regraveling. Ngunit pag nakuha na ang naturang pera o pondo para sa proyekto para sa nakakontrata ay papabayaan na ito, hanggang sa napatrabaho na ng DPWH o Department of Public Works and Highway. Ngunit ang hindi alam ng naturang gobernador ay may mga ebidensya ng nakuha ang BMP team. Maliban sa BMP team ay may mga media rin na umusisa sa naturang mga proyektong ghost project ni Masbate Governor Antonio Co, kaya ito nakasuhan. Narito ang mga ilan sa paunang mga barangay na ating na dinokumento. Number 1, Peña Biga Road, Palanas. Nagkakahalaga ng 31,732,000. Sinimulan ito noong September 9, 2022. Ang kontrata ay tapusin sa 15 araw. Number 2, Intusan San Isidro Road Rehab at Regraveling Project na pinundohan ng 2 beses na magkasunod na taon noong 2021 at 2022. Noong 2021 ay nagkakahalaga ng 5.95 milyon, habang sa taong 2022 naman ay nagkakahalaga ng 5.96 milyon. At ang 5.95 milyon ay tatapusin sa 17 na araw. Ang 5.96 milyon naman ay tatapusin sa 6 na araw. Number 3, Barangay Mabinita Barangay Intusan Road ay nagkakahalaga ng 11.9 milyon. Number 4, mula naman Intusan Malatawan Road nagkakahalaga ng 11.9 milyon, ngunit napuntahan natin ito noong 2121 at 2023 ay wala tayong nakitang kalsada, ngunit nahirapan pa nga tayong dumaan sa mga maputik na palayan mula Intusan patungong Malatawan. Ilan lang ito sa mga anomalya sa bayan ng Palanas. Abangan ang iba pang mga road rehab at regraveling dito sa bayan ng Palanas sa part 2 nanograms ating pagdudokumento.